and say hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Tayo ba yung mga in love? Baka matamaan. Amen. Sabihin mo sa iyong kapatid, Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day! Amen. Tunay nga na tayo po ay pinagpala sa araw na ito. Amen po? Sapagkat ang ating kadate ay si El Shaddai. Amen! Amen! Hallelujah! Tayo po ay sumamba sa ating Diyos at tunay nga na kay ganda ng araw na ito para po sa atin. Amen? Ang pagpapala ng Diyos ay bumubuho sa atin at ang banal na Espiritu ay natutuwa na tayo po ay nararito sa banal na tahanan ng ating Diyos. Amen po. Itaas po natin ating mga kamay. Welcome po natin sa ating puso sa lugar na ito. Ang banal na Espiritu ang maghari sa bawat isa sa atin. Hallelujah. Hallelujah! Kay ganda ng araw na gawa ng ating Diyos, kay sarap na sapin, kabutihan niya. Purihin at sambahin. Purihin, sambahin, dakilain. Salamat o Diyos sa magandang araw na bigay mo po sa amin sa araw na ito, Diyos. Kay Ganda ng araw na gawa ng ating Diyos, ay sarap na sapin, kabutihan niya. Purihin at sambahin ka, Yahweh. Purihin, sambahin, dakilain. Say hallelujah. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah!
buhay. Amen? Amen. Hallelujah, mapalad tayo sa araw na ito sapagkat ang kadate natin walang iba kundi si El Shaddai. Amen po? Amen. Yung may mga kasamang asawa diyan ay extension na ng biyaya ng Diyos sapagkat may kadate sila sa araw na ito. Amen? Yung mga single dyan, huwag mag-aalala sapagkat in love sa iyo si Yahweh. Amen po? Amen. Hallelujah. Kung meron man tayong kabigatan o kalungkutang nararamdaman sa araw na ito, isang tabi natin na tayo po ay mag-umpisang magpuri sa Diyos sapagkat sa piling niya ay may galak. Amen. Hallelujah. Tayo sumayaw kay Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Hallelujah. Woo! May saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalasan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Ikaw, Diyos, sa piling mo may galak, may tuwa at may saya. Hallelujah. Amen. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala ng lubos. May kapayapaan. Niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Sasabihin mo sa Panginoon Kanya. may galak, Amen. may saya, may tuwa sa piling ng ating Yahweh El Shaddai. Amen. May galak, May saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, Amen. handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. ang Diyos ay kapayapaan sa ating puso. Niya ay kapayapaan, handog niya ay kalakasan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba Tunay nga, O ay Diyos, para lang sa Kanya. ang kailangan namin ay pag-ibig mo sa aming buhay sapagkat sa Amen. Panginoon, langit ang aming madarama. Ang kailangan Kailangan ko ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kalalakan mo ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko, Ikaw lamang ang pupurihin. Ang pangalan mo'y dadakilain, wala na
iyong dinggin. Langit sa piling ng Diyos. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasam, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasam, Kailangan natin sa aming buhay. Hallelujah! Ibig mo walang hanggan. Yes, Lord! Ang kailangan Kailangan mo ay pag-ibig mo, O Diyos, sa buhay ko ito. Ang kalalakan ko ay kalakasan ko, Ikaw ang nais ko. Ikaw lamang ang pupurihin, ang pangalan mo'y dadakilain. Wala na sa'yo'y may hapik, napit ko iyong ligid. Langit sa piling mo, Yahweh. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y Sigaw mo, langit sa piling ng Diyos. Langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Sama-sama natin isigaw. Langit sa piling ng Yahweh Shaddai. Hallelujah. Ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba, langit ang aking nadarama. Sa tuwing kapiling ka, ang puso ko'y sumisigla. Kapag sa'yo'y sumasamba. Lahat ng anak ng Diyos. Amen! Hallelujah. Hallelujah! Praise the Lord. Palakpakan si Yahweh. Hallelujah. Amen! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tunay nga na walang hanggan ang pag-ibig ng ating Diyos sa ating mga buhay. Amen? Amen. Sabi nga po ng patunay ng pag-ibig ng Diyos, ang John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya naman ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, upang ang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen po. Amen! Tayo minahal, inibig ng Diyos, ibinigay ang lahat para sa atin, nialay ang kanyang buhay, kaya naman marapat na ibalik natin ang ating tunay at wagas na pag-ibig din para sa Kanya. Amen? Hallelujah. Sama-sama tayong patuloy na umawit sa Diyos. Taas po natin ating mga kamay sa Diyos na mapagmahal, sa Diyos na mabuti, sa Diyos na walang hanggan ng pangunawa at pag-ibig sa bawat isa sa atin. Panginoon, sa iyo lamang ang aming papuri at walang hanggang pagsamba, Yahweh El Shaddai. Hallelujah. Wala nang mas mahalaga kundi ang lagi makasama ka. Wala nang ang ibang minimithi ang puso ko, kundi ang manatili sa piling mo. Di matutularan ang iyong pagmamahal. Kahit anong ihain ay di mapapantayan. Kaya naman ako'y namamanghang sumasamba, ihahayag laman ng puso ko sa'yo.
iba, minimithi ang puso ko, kundi ang manatili sa piling mo. Di matutularan. Di matutularan ang iyong pagmamahal. Kahit anong ihain ay di mapapantayan. Kaya naman ako'y namamanghang sumasamba, ihahayag laman ang puso ko sa'yo. Ibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. O Diyos, tunay nga na hayaan mong ikaw lamang ang maging mahalaga sa aming mga buhay. Wala nang mas mahalaga, kundi ang laging magkasama ka. Wala nang ang iba, minimithi ang puso ko, kundi ang manatili sa piling mo. Di matutularan, Diyos. Di matutularan ang iyong pagmamahal. Kahit anong ihain ay di mapapantayan. Kaya naman ako'y namamanghang sumasamba, ihahayag laman ang puso ko sa'yo. Ibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Ibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong Ating sabihin sa Diyos na hindi ka namin ipagpapalit, Panginoon, sa limang bagay sa mundong ito. Di kita maipagpapalit. Amen. Sa limang bagay. Sa lumang bagay dito sa daigdig. O Diyos, na di namin kayang malayo sa iyo, Panginoon. Di ko kayang malayo sa'yo. Dahil tanging ikaw ang siyang buhay ko. Di kita maipagpapalit. Sa lumang bagay dito sa daigdig. Di ko kayang malayo sa'yo. Dahil tanging ikaw ang siyang buhay ko. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Iibigin kita, aking Panginoon, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa.
buong kaluluwa, ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Sa Diyos ang pinakamataas na papuri. And now, let us bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Love the Lord. Love the Lord, oh my soul. Love the Lord, oh my soul. And all that is within me, love His holy name. Serve the Lord. Serve the Lord, oh my soul. Serve the Lord, oh my soul. And all that is within me, serve His holy name. Trust the Lord. Trust the Lord, oh my soul. Trust the Lord, oh my soul. And all that is within me, trust His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. And now let us sing. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His holy name. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai, age to age you're still the same. By the power of Thy name,
sin to dry land, to the outcast on your knees. You are the God who really sees, and by your might you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of thy name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkar Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through the Years you made it clear that the time of Christ was near, though the people could not see what Messiah ought to be. Though your words contain the plan, they just could not understand. It was awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of thy name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkar Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age you're still the same, by the power of thy name. El Shaddai, El Shaddai, Elkamkar Adonai. I will praise you till I die. El Shaddai. Glory to Christ Jesus. Glory to the Holy Spirit. I will praise you till I die. El Shaddai. Praise God. Hallelujah, hallelujah. Sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Mapagpalang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang aming dakilang Ama, si Yahweh El Shaddai, nasa langit, nasa salaang dako. Ikaw ang Diyos na mabuti, ang Diyos na tapat, at ang Diyos na sa amin ay lumilingap, kumakalingat, nagmamahal. Napakabuti mo, Panginoon. Kaya naman ngayong araw, pinasasalamatan kita, dinadakila ka namin. Salamat sa magandang panahon. Salamat din sa buhay naming taglayang kalakasan nito. Salamat sa pagkakataong ito na ikaw ay aming katagpuin sa lugar na ito. Sa iyo namin ibinabalik ang buong pasasalamat. At ang dalangin ko ngayong hapon, samahan mo kaming muli. Pagpalain po ninyo itong aming pagtitipon. Samahan mo kami upang kami makatiyak ng aming inaasam na tagumpay. Kasi kung wala ka sa aming kalagitnaan, mahirapan naming mapagtagumpayan at ang aming kahilingan ay di namin natitiyak na ito'y makakamta namin. Subalit ayon sa pangako mo, kung nariyan ka sa aming kalagitnaan, tiyak namin na mayroon kaming tagumpay at mayroon kaming
aasahan sa lahat ng aming kahilingan. Pagpalain po ninyo lalong-lalo na ang aming pakikinig sa mabuting balita na ating ihahayag sa kalagitnaan nito, Panginoon. Pagpalain mo din ang aming mga kapatid na patuloy na nakasubaybay sa Facebook page, Lord God, sa YouTube, Father God. Abutin sila ng iyong biyaya, Panginoon. Salamat po sa araw na ito, sa biyaya at pagpapala na inilaan mo sa mga taong nananabikang sambahin at pasalamatan. Purihin ka aming Diyos na nasa langit ngayon at magpakailanman, sa pangalan ng Panginoong Hesus at bisa ng kapangyarihan ng banal mong Espiritu, kasama mong nagahari noon, ngayon at magpakailanman. Ito ang aming panalangin, purihin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, ating lakas at pag-asa. Alleluia, Alleluia. Purihin ang Panginoon, nagdiriwang sa pagdating niya. Nagagalak ang aking espiritu. Si Kristo ay narito na, italay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, ating lakas at pag-asa. Alleluia, Alleluia. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tuwina, nakahandang tulungan ka. Alleluia, Alleluia. Lagi na siya ang kasama sa hirap man at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito na, tanging lakas at pag-asa. Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, 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 Praise the Lord. Purihin natin ang buhay na Diyos. Yung palakpak nyo, panggalingin sa puso. Dahil ngayon araw ng mga puso, Amen. isa puso natin ang ating papuri sa Diyos. Dagdagan. Habang patagal, dapat palakas. Yung dagdag kagalakan. Napakalaking pagkakataon ngayon na maparangalan ng Diyos. Ang Diyos ba ay mabuti sa iyo?
Amen. Mabuti sa ating lahat. Pinagpalang araw po sa ating lahat. Pinagpalang puso. Pinagpalang may kaarawan. Sa lahat. Amen po. Handa kayong makinig ng mabuting balita. Naniniwala ba kayo na ang mabuting balita ay may hatid na mabuti? Dahil siya'y mabuting balita. Amen. Sinong handang makinig? Pakilagay ang kamay sa tapat ng bibig. Ang ating pag-aaralan, buhat sa Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Mateo, Kabanata 5, ang talata 13 hanggang 16. Kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawala na ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit. Mga pinagpala kong mga kapatid na minamahal, narito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Dagdagan. Praise the Lord. Galaw-galaw para malabong pumanaw. Lagi nating tatandaan, sabihin mo ang alin. Ang alin? Ang pagkamasayahin ay mabuti sa katawan, ngunit ang malungkotin ay unti-unting namamatay. Minadali na nga ninyo eh. Anong gusto nyo? Yung mabuti sa katawan o yung unti-unting mamatay? Mabuti sa katawan. Anong gagawin? Maging? Masaya. O, tingnan mo katabi mo kung masaya. Huwag niyong dagdagan ng di. Kasi pag dinagdagan nyo ng di, may sayad. Magandang buhay muli sa ating lahat. Magandang buhay. Okay, sa ating pagpapatuloy, sige po, pwede na po kayong bumati sa katabi. Sabihin mo, ito ang sasabihin mo. Huwag kayong nagkakagulo. Ito ang sasabihin nyo. Sabihin mo, kumusta ka na? Kumusta ka na? Alam mo bang, Alam mo ba? pinagpala ako ngayon. Pinagpala ako ngayon. Tanungin mo, wag mo nang tapusin. May pinasausunod pa ako. Sabihin mo, bakit? Bakit? Abay, katabi kita. Nakakatabi kita. Amen po ba? Ano yung narinig nyo ang ating binasa? Talinhaga tungkol sa asin at ilaw. Sabihin mo sa katabi mo, katabi, may alat ka pa ba? Tingnan mo ya. Wait lang. Sinusunod nyo ba ako? Eh sabi ko sa katabi nyo, sa akin kayo tingin ang tingin.
Sabihin mo, katabi, may alat ka pa ba? Anong sagot? Sabihin mo ulit, patikim. O, isa pa. Sabihin mo ulit, katabi, maliwanag ka pa ba? Anong sagot? Sinabi ko lang maliwanag, tumingin kayo sa noo ko. O sige, palakpakan natin ang Diyos. Okay. Sige po, o yan, lumugar na tayo. Okay. Yan. Hallelujah. Buhay na ba yung inyong mga natutulog na dugo? Praise the Lord. Valentine's pala ngayon. Araw ng mga Puso. akalain mo, 1 year na pala ako sa Macau. Last year, ganito, February 14, din ako dumating. Nag-celebrate ako ng Valentine's sa Pilipinas ng umaga hanggang hapon. Sa gabi, tinapos ko ang Valentine's sa Macau. Tingnan mo ang kabutihan ng Diyos. Ngayon, after this talk, babalik ako sa Macau. Dito ako ngayon nag-Valentine celebration. Tatapusin ko din, darating kami mamaya, mga alas 11 ng gabi. O di na ulit, napakabuti ng Diyos. Amen po? Ganito talaga yon. Sabi nung nagtanong sa akin, ikaw, nandito ka? Oo nga, nandito nga ako. Sabi niya, nandito ka, Brad? Ano sa palagay mo, wala ako dito? Nandito nga ako. O, di ba? Mga kapatid, yan naman talaga yung mission ko sa Macau. Laging short lang. Pero, kambak-kambak naman. Amen. No, pabalik-balik lang. Amen. Ganon talaga yon para maganda. Anong gusto niyong pag-usapan natin ngayon? Word of God. Asin daw. Valentine's yung iba. Pag-usapan natin to mga kapatid sa Panginoon. Itong ating pag-uusapan, the preserver and illumination. Preserver and illumination. Sabihin nyo nga, preserver Preserve. and illumination. Ano yung illumination? Ha? Tagapagpanatili. The preserver ay tagapagpanatili. The illumination ay tagapagpaliwanag o tagapag-ilaw. Ito yung ating binasa ngayon. We are the salt of the earth. Amen ba? Amen. We are the salt of the earth and we are the light of the world. The salt of the earth, the followers of Christ, the believers should positively influence and improve the world by preserving goodness. Yun daw mga tagasunod ng Panginoon, itong mga prayer partner, positive influence, mga kapatid. Sabi sa Latin, ambitum nostrum sales et loses apicientes. Sabi niya, sister, anong alam ko niyan? No, ambitum nostrum sales et loses apicientes. Ibig sabihin, influencing our environment of salt and light. Mahawaan natin, makonvert natin ang madilim na mundo into light, na magliwanag ito at ang wala ng lasa ay lasahan, magkaroon ng lasa. Parang ang tipid ng amen nyo. Amen. Now, so, we're the light of the world, guiding others. Pag sinabing light of the world, guiding others, like light. So, ito pala, mga kapatid, yung
dalawa. It will describe two different functions. Inilalarawan po ang dalawang magkaibang function. Ano ba yung function? O di function talaga. Yung dalawang gumagawa yung dalawang ibig sabihin ng asin at ng ilaw. Ang pinapapilan nito. Salt, no, maintaining the existing condition of something. Yon, preservative. Yon po yung salt. Ma-maintain yung existing condition. Mapanatili yung mga bagay na nabubulok. Amen. Nakita ko yung iba sabi na, ano ba? So, tandaan natin ang buhay natin ay pwedeng mabulok. Amen. Yung katawan natin, ito ay pag namatay, nabubulok. Pero habang buhay pa tayo, may mga ugali ang taong pwedeng mabulok. Amen. Kung narinig nyo na minsan, ang style mo, bulok. Di ba? Ugali mo, bulok. Kaya pwedeng makurap. Pwedeng mabulok. Kaya ito yung dahilan, sabi dito, you are the salt of the earth. Amen po? Para ma-preserve natin yung pwedeng mabulok na ugali at mga katayuan ng tao. Light, make something visible or bright by shining light on it. So, ibig sabihin, may kapangyarihan ng ilaw, mga kapatid, na yung hindi nakikita, maliwanagan, makita. Bright by shining light on it, para ilawan ito, mga kapatid. Ang daming taong nadirimlan ang buhay. Nawawala na ng pag-asa, madilim na ang bukas. Madilim na yung kahapon, madilim pa yung bukas. At nadirimlan sa pangkasalukuyan. So since we are the light of the world, tayo'y dapat magliwanag-liwanagan sila, guide them unto the kingdom of God. Amen. Maliwanagan natin sila patungo sa kaharian ng Diyos. Nandyan pa ba kayo? Amen. Ito yung magkaibang tungkulin. Magpapanatili at magpapaliwanag. So believers' rules, yung tungkulin ng mga mananampalataya, salt of this earth. Ulitin mo sa katabi mo, katabi. Katabi. Asin tayo Asin tayo. sa sanlibutan. Sa sanlibutan. Sabi ng verse 13 ng aking binasa, kayo ang asin ng sangkatauhan. It implies you bring flavor. Amen. Ano ba yung flavor? Lasa. Kaya ulitin mo sa katabi mo, katabi, may lasa ka pa ba? Ibig sabihin, kung may lasa ka pa, nalalasahan ka ng mga kasama mo na matibay ang iyong pananampalataya. Nararamdaman nila yung tibay ng pananampalataya mo. Na ibig sabihin, pag-asa ka nila. Amen po? Yung may lasang pananampalataya, mga kapatid, ay lagi siyang positive. Pag nakakasama niya yung mga tao na iba na nawawala na ng pag-asa, siya ang nagbibigay sa kanila ng pag-asa. And salt, mga kapatid, it implies that you preventing decay. Ano ba yung preventing decay? Ha? Ano yung prevent? Maiwasang, ano yung decay? Mabulok, masira.
Amen po? Kaya nga yung yung isda na galing sa tubig. Amen po? Kasi yung tubig na hindi maalat, tubig din yun eh. Galing din ang isda doon. Pag inalis mo na at ibibiyahe mo para wag mabulok, lagyan mo ng asin. So, para ma-preserve. In acting as a positive force for society by living righteously and influencing others for the good. Para ito daw ay katulad sa yung mga mananampalataya, tayo na mga prayer partner, as salt of this earth, kailangan ma-preserve natin, mga kapatid. Alin? Yung mga pag-uugali ng ating kapwa. Nung ako ay bata pa, ngayon ay bata pa naman, tingnan. Parang hindi kayo kumbinsido, ano? At the age of 15, ako'y nagtinda ng sorbetes sa aming probensya. Marunong ako magtimpla. Wala pa noon mga machine-machine. Ang tawag doon, labok. Di ba? Tapos ang sorbetes sa amin sa probensya, 3 ang tube. Iba-iba yung flavor noon. Tanungin ko kayo, ano ang nagpapalamig sa ice cream? Natural. Pero pag nilagay mo yung yelo doon sa palibot ng tube, lalamig. Ang tanong, yun bang liquid na ice cream, pag nilagay sa yelo, lalamig, titigas? Hindi siya titigas. Hindi. Bakit yung nilalagay sa refrigerator tumitigas? Ha? Yelo ba ang nagpapatigas sa refrigerator? Kuryente ang nagpapatigas? O prayon? Prayon. Kaya nagkakayelo. So yung ice cream na nasa tube doon, hindi siya mapapatigas ng yelo alone. Only kung yung yelo, hahaluan mo ng asin na marami. Kasi yon ang nagpapatigas. Ngayon, kung ikaw ay asin sa daigdig na ito, kaya mong patigasin ang pananampalataya. Salamat sa malakas na palakpak. No, ngayon, nagtitinda ko, maliit pa ako noon. Hanggang ngayon naman Yung pating sorbetes noon, ang karo na dala-dala namin, karo talaga. 2 gulong na malalaki, kabilaan. Tapos hinahawakan dito yung 2 hawakan. Yung mga pinupuntahan ko ay pataas. Pataas. Pag ano na yun, maliit ako, siyempre madadala ako, tutumba siya ngayon, babalintuang siya ngayon. Kailangan apakan ko yung dito mahinaapakan para akalimutan kong apakan o di na ganun ako ngayon. O yung asin, natunaw na sa yelo, pumasok doon sa mga tube. Kaya pagdating doon sa mga customer ko, sabi niya, Noy, bakit maalat itong ice cream mo? Sabi ko, wala po, flavor lang yan. Hindi nila alam, magkahalo na yon yung asin doon at saka maliit ako noon, yung kariton na ganyan, yung gulong, doon ako nakatayo. Tapos palita pa yung ginagawa noon, hindi yung mga scoop-scoop. Palitan, chuk. Pagka gumanon ako, malalim na yung ice cream, pawisan ako. Tulo ng tulo doon ngayon. Yun ang nagpapaalat. Pero alam nyo, tuwing iikot ako doon, pinagkakaguluhan ako nila. Nagayoma sila sa pawis ko. May kausap pa ba ako? Sana hindi ako mapanood sa ginubatan. Baka hindi na sila bumili ng mga palakpakan natin ang Panginoon, mga kabatid. So, kailangan ma-maintain ang alat ng mga prayer partner. Ano yung alat? Yung pananampalataya maging matibay.
Kasi sabi rito, kung ang asin ay mawala na ng alat, hindi na ito mapapanauli. Anong gagawin? O yan, itapon na. Una, aapak-apakan na lang. Kaya pag nawala ang pananampalataya mo, yan, aapak-apakan ka na lang. Nino? Ng mga tao. Pag mawalan ka na ng alat, yung pananampalataya mo wala ng lasa. Hindi na ito mapapanauli pa. Ang gagawin na apak-apakan ka na lang, nino? Ni Satanas. Aroy. Amen ba? Aapak-apakan ka na lang, magkakaroon ka ng mga karamdaman, mga problema, kung ano-ano na mararamdaman mo. Parang inaapak-apakan ka na lang. Kaya i-maintain mo ang tibay, ang alat ng iyong pananampalataya. Alam nyo, di ba? Parang gipit na gipit lang yung kilos ko dito. Baka, ano ba to? Bawang? Sibuyas. Kala ko bawang. Kasi kung bawang ito, ay hindi talaga makakalapit dito ang mga... Anong aswang? Bakit pag sinabing bawang, takot ang aswang? Ha? Kaya pala. Sino ba dito ang mga aswang? Praise the Lord. Okay, so sabi ng Leviticus chapter 2 verse 13, titimplahan ninyo ng asin ang lahat ng handog na pagkain. Huwag na hindi ninyo lagyan ng asin ang inyong handog na pagkain, sapagkat ang asin ay tanda ng inyong tipan kay Yahweh El Shaddai. Kaya lalagyan ninyo ng asin ang lahat ng handog. Ito pala ay simbolo rin ng covenant. Ito pala simbolo ng kasundo. Ito yan, lalagyan ninyo sapagkat, sabi rito, sapagkat ang asin ay tanda ng inyong tipan. Kasunduan. Wag na wag ninyong hindi lalagyan ang ginagawa natin dito ng matibay na pananampalataya sapagkat ang pananampalataya natin kasunduan natin kay Yahweh. Amen. Amen ba? Salt characteristic, flavoring, pangpalasa. Amen po ba? Kapag wala ng lasa, saka dapat kapag sinong marunong ditong magluto? Pag kayo ba nag-aasin, isang dakot agad? Anong layunin? Bakit pa konti-konti lang? Kaya yung mga mananampalataya, hinay-hinay lang. Huwag masyadong agresibo. Pag mayroon mga nakikita na sabihin ka agad, may nakikita, hoy, sa demonyo yung ginagawa mo. Hindi pa naman nila yun naiintindihan. Baka sagutin ka, ikaw yata ang demonyo. Mayroon akong naalala sa Pilipinas, nag-away na mag-asawa. Galing sa gawain yung asawang babae. Pagdating, lasing yung asawa, nagiinuman, lasing. Pagdating ka agad doon, pinri over. Demonyo, lumayas ka sa katawan niya sa oras na ito. Di yung lasing na alimpungatan, demonyo pala, sabi niya. Ibig sabihin ng lasing, sabi niya, siya na yung demonyo. Sabi ng asawa, demonyo, lumayas ka sa kanya. Di lumayas, pati yung asawa. Amen po? Tapos may mga ugali tayo na minsan napaka-conservative nyo. Parang technicality, napaka-technical mo. Makakaita ka lang na ginagawa ng isang tao, sasabihin mo na kaagad, sa demonyo yan. Hinay-hinay lang ang timpla. Dahan-dahan lang. Kasi pag nasobrahan mo yan, mapait. Amen po ba? Huwag maging OA ang pananampalataya mo. Ano yung OA? Paano ba mag-overacting? Palakbakan natin ang Diyos, no?
Panatiliin natin, mga kapatid sa Panginoon, gumaganap ka bilang isang preservative, no? On flavoring. Influencer. Ano yung ibig sabihin ng influencer? You are meant to have a visible in positive impact. You are the light of the world. Ikaw yung liwanag. Ikaw ang dapat magpapaliwanag. Ikaw ang magdadala ng pag-asa at gumagabay sa iba sa pamamagitan ng iyong matuwid na mga gawa. Matuwid at maayos na mga pananalita. Salt benefits. Valuable seasoning. Mahalagang pangpalasa. It gives also it acts also as a medicine. Parang ang kausap ko, dalawa na lang. Yeah. No? Mabisang gamot. And if we are the salt of the earth, sabihin mo sa katabi mo, katabi, para ka palang medisina. At sabihin mo, herbal ka pala. Kasi alangan naman ikaw ay synthetic. Di ba? No, herbal ka pala. Kung asin ka, so asin pala ay medicinal elements, no? Ito ay gamot. Amen po? Ibig sabihin, ikaw na prayer partner, gamot ka din. Gamot ka sa mga nalulungkot. Pag nakikita ka nila, lumiligaya sila. Sumasaya sila. Pag malayo ka pa, dahil gamot ka, malayo ka pa, sabi niya, Sister, salamat, dumating ka. Alam mo ba, pag nakikita kita, nabubunutan ako ng tinik sa aking dibdib. O hindi ka lang gamot, tiyani ka pa. Kasi nabunutan sila ng tinik. Alam mo, sister, kanina inaapoy ako sa lagnat. Pero nang nakita kita ngayon, parang nawala na yung sakit ko. O parang medisina ka rin talaga. Kaya i-maintain mo yon na ano ba yung gamit sa mga asaasin na alam nyo na nakakagamot. Noon sa probinsya, pag mayroon ako nananakit yung iipin ko, sabi ng nanang ko, kuha ka ng 3 butil na asin, isiksik mo doon sa butas ng ipin mo, gumagaling. Yung sa singaw. Kaya kung may mga singaw na pananampalataya, lapatan mo. Maging tularan ka sa pananampalataya mo. Kasi maraming prayer partner, singaw ang pananalig. Aray ko. Kausap pa ba ako? Alam nyo ba yung nature ng mga singaw na pananalig? Ha? Sa prayer meeting, Lord, inaangkin ko na magaling na ako. Yes, Lord, magaling na ako. Pag-uwi ng bahay, ang sakit naman ng balikat ko. Mga singaw na pananalig. Masakit ang balikat sa tuhod masakit ang balikat ko sa tuhod nakahawak. No, ang singaw na pananampalataya walang gawa. Sa salita lang. Kaya sabi ni sister, yung asin daw, gamot sa singaw. Oo, sa mga singaw ang pananampalataya. Amen po ba? Palakpakan ng Diyos. It gives cleansing. Cleansing. Amen po? Purification. So cleansing, kapag yung mga bagong panganak, yung mga sanggol, bagong ipinanganak, yung nanang ko, ginagawa niya yung malunggay. Yung malunggay, kinukusot niya yon sa tubig. Nilalagyan ng asin. Tinitimplahan na agad yung bata. Nagtanong ako noon, bakit yan nilalagyan ng malunggay? Ng dahon ng malunggay. Yung dahon daw ng malunggay, moringa. Yun ay pangpalakas. Yun ay para makinis ang inyong mga balat. Huwag nyo nang gagawin, hindi naman na kayo sanggol na.
Wala nang pag-asa yan ngayon. Kaya noon, marami nagtatanong sa akin, brother, saan ba ang probinsya mo? Bicol. Saan ka ba lumaki? Sa Bicol. Saan ba ang lugar? Sa bundok. Tapos bakit ang puti mo? O yun, kasi ginawa ng nanang ko. Binabad ako sa malunggay at may asin. Pangano naman nanang yung asin? Ay yung asin daw, pangontra yun. Saan? Sa mga galis-galis. Kaya yung likod ko hanggang ngayon, flawless. Gusto niyo makita? Palakpakan natin ng Panginoon. Nakaal kayo agad. Ang kwento na lang, mga kapatid. So, sabi dito, dala ang mangkok, nagpunta si Eliseo sa bukal na tubig at ibinuhos ang asin. Ito ang sabi ni Yahweh, lilinisin ang tubig na ito at hindi na pagmumula ng sakit o kamatayan, sabi ni Yahweh. Yung tubig nilagyan ni Eliseo ng asin at ito'y luminis. Sabi ni Yahweh, hindi na ito, ano daw? Hindi na ano? Lilinis ang tubig na ito at hindi na pagmumulan ng sakit. Dahil ikaw, asin, nilagyan ka na ng asin, lilinaw ng buhay mo, na-cleanse ng buhay mo, at hindi na ang buhay mo pagmumula ng sakit at karamdaman. Punta tayo sa ilaw. Ilaw. Light of this world. Amen. Verse 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Amen po ba? Amen. At yung tahanan na mayroon lampara, inilalagay yon sa tamang lagayan, hindi sa ilalim, para maliwanagan ang dapat maliwanagan. So kung tayo ang ilaw, sabi doon, ilagay sa tamang patungan. Huwag tayong magtago. May kausap pa ba? Ito yung illumination na ibig sabihin tagapagpailaw, tagapagpaliwanag. Kung may mga tao tayong nakakausap na punong-puno ng problema, madilim ang buhay niyan. Dahil sa iyo, sabihin mo, dahil sa akin, nag-alangan, sabi niya, dahil sa akin, dahil sa akin, magsisilbi akong liwanag nila. Hindi yung pag kinausap ka, alam mo sister, may problema ako ngayon. Ako nga, mayroon din. Kaya ako lumapit sa iyo, sister, kasi alam kong ikaw ang makakatugon nito. May problema ako, matindi ang pangangailangan ko. Ay, ako rin, sister, maraki ang pangangailangan. Maghanap tayo ng mga kapatid. Punta tayo doon sa Saikong, sa Saturday group. Puntahan natin. Yung dalawa na may mga pangangailangan, pumunta doon sa isang taga-Saikong group, taga-Saturday group. Pagdating doon, yun, dalawa magkasama kayo ngayon. Bakit kayo ugod-lugo? Kasi kami, sister, mayroon kaming matinding pangangailangan, kaya lalapit kami sa iyo. Ako rin mayroon din. Trayo na kayo ngayon, nagugod-ugod ako, mayroon din. Hindi. Ikaw ay ilaw, kinakailangan liwanagan mo ang kanilang kalooban. Magliwanag sa iyo nang makita kanila ang matindi bang pangangailangan ninyo. Kailangan yan, huwag kayong magalala. Bakit? Wala man akong maibibigay sa iyo. Si El Shaddai na pinaglilingkuran natin ang magtututugo ng lahat ng inyong pangangailangan. Amen? Light exposes darkness. Amen ba? So followers are to reveal God's truth and guide others out of spiritual darkness.
Tayong mga anak ni Yahweh El Shaddai. Sabi ng verse 16, in the same way, let your light shine before others. Influence others. Magliwanag, mga kabatid, ang buhay na light characteristics, holiness, purity, and absence of darkness. Amen ba? Amen. Believers function as light of the world. Everybody say, light. Light. Ulitin nyo, ilaw. Say it again, light. Say it again, Ilaw. light. Ulitin nyo, ilaw. Ulitin nyo, ilaw. Say it again. Light. Light. Malapit na. Magkakaintindihan na tayo. Hindi ko to tatantanan na hindi ko natin makuha bago ako matapos. Ano ba yung light? English, Tagalog. English. Ano ba yung say it again? English. Say it again. Light. Light. Ano ba yung say it again? O di sagutin niyo ako ng English din. Ano ba yung ulitin mo? Ilaw. Tagalog. Ano bang salita yung ulitin? Tagalog. Ano ba yung Tagalog ng light? Ilaw. Ulitin mo. Ilaw. Say it again. Light. O, nagkasundo din. Alam nyo, makukuha ko kayo sa tiyaga. At least, alam mo, pagbalik ko mamaya sa Macau, habang ako'y magta-travel, maiisip ko kayo. At sigurado yon, magtatawa ako kahit mag-isa. Amen po ba? So, how many letters in light? 5. Apat daw, apat. Dagdagan mo ng isa, 5. Light, L stand for live. Spell live. Ha? L-I-G. I-live. I-live daw. O, L-I-B-E, live. Live. So, live the word of God. Sabi nyo, live the word of God. You are the light of this world. Live the word of God. Anong ibig sabihin? Live the word of God. Anong ibig sabihin? Isabuhay, ipamuhay ang salita ng Diyos. Sabi ng James chapter 1 verse 25. Alam nyo ba yung book of James? Ano yon sa Tagalog? Santiago. Oh, di ba? Santiago. Amen ba? Amen. Huwag kayong matulad sa akin. Nung bago-bago pa ako dito, siguro isang linggo pa lang ako sa renewal. Nakinig ako sa preacher. Sabi ng preacher, buksan niyo ang inyong Bible. Sabi niya, open your Bible in the book of James. Chapter 1 verse 25. Yung Bible ko, Tagalog. Hanap ako ng hanap, James. Saan ba yung James? Kung James yon, ang English nun, James, ang Tagalog nun, Jaime. Jaime. Hanap ako ng hanap. Hanggang natapos ang prayer meeting, wala akong Jaime na nakita. Pag-uwi ko ng bahay, nagtanong-tanong ako, ano ba yung James sa Tagalog? Sabi na, Santiago. Ay, dapat ang inilagay dito, agoy. O yan, Santiago, James chapter 1 verse 25. Ang taong nagsasaliksik at nagpapatuloy sa pagsunod sa kautosang ganap
na nagpapalaya sa tao ang pagpapalain ng Diyos sa lahat ng kanyang gagawin. Siya ang taong gumagawa at hindi siya katulad ng nakikinig lamang at pagkatapos ay nakakalimutan ng napakinggan. Amen po yun? Mga kapatid, so nagsasabuhay at tumutupad ng kanyang napapakinggan. Live the Word of God. And letter I, influence the world. Influence the world. Amen po? Bahaginan mo ang mundo. Pag ikaw ay nandyan sa mga usapan, na mga makamundong usapan, gumitna ka. Amen po ba? Be a neutralizer. Neutralizer. Amen po? Pag may nagkaaway-away na, ang madalas nag-aaway-away yung magkakaibigan. Nagkakampi-kampihan. Huwag na tayong lalayo minsan. Gusto niyong malaman? O sige, kung ayaw niyong malaman, minsan huwag na tayong lalayo. Sa mga choir madalas. Minsan hindi lang din sa mga choir, sa mga worker din. Tapos gigit na yung isa, sasabihin, oo nga, siya nga, ganun nga siya, oo nga, ganun nga. Hindi, neutralizer ka. Amen po ba? Pagka mayroon ng nagkakagulo sa gitna, sayawan mo lang yan. O pagkagising sa umaga. Ang galing nyo, pinanood nyo lang ako. Palakpakan natin ng Diyos. Influence the world. Unang Pedro, Kabanata 2, ang talata 12. Mamuhay kayo ng maayos sa gitna ng mga hintil upang kahit na paratangan nila kayo ng masama, makikita nila ang inyong mabubuting gawa at magpupuri sila sa Diyos sa araw ng kanyang pagdating. Palakpakan ng Panginoon. No, kahit daw paratangan. So, impluwensyahan natin sila. Anong next letter? G, as in, go. Sabihin nyo, go. Go. Ano bang ibig sabihin ng go? Lumayos. Ha? Gumulong? Go? Ano? What do you mean go? Anong let go? Ano nga ang ibig sabihin ng go? Mga kapatid na nakikinig, nanonood, sabi nila, parang binubugaw, bugawin mo siya. Anong ibig sabihin ng go? Forward. Nakakita na ba kayo ng paligsahan sa takbuhan? Ano bang tawag doon? Marathon. O kaya sprinter. Di ba? Yung mga panahon noon, wala pang putok-putok. Kasi ngayon nagpapaputok. Pa! Ngayon hindi na eh. Noon, wala pa yon. Kasi noon, nagsali-sali ako dyan eh. No? Sa 100 meter dash. Oo. Sa kasasali ko doon, alam nyo, ang dami kong sinalihan ng mga ganon. Simula nang ako yung elementary. Sali ako talaga doon. Sa lahat ng sinalihan ko, number 3 ako palagi. Pero ang tumakbo 3 lang. Ay. Alam mo yun noon, pag sinasabi pa, on your march, gaganon ka na ngayon, ready ka na. On your march, let's set. Hintayin mo, wag muna kayong mauna. Madi-disqualified ka, sister. Na-anticipate ka na eh. Sabi na, hintayin mo yung go. At wala akong nakitang sa mga kasali, nang sinabing go, wala akong nakitang umatras. Di ba? Pag sinabing go, umatras ka, sinto-sinto siya. Wala siya sa katinuan kung ang sabi go ay umatras. At wala rin nagsabing go, nag-sidestep.
If we are commanded to go forward. Ano sa Tagalog 'yon? Anong abante? Ano yan, truck? Parang sasakyan yan, abante! Ang tamang command yung go, pasulong. Pasulong. Sulong. Amen. Pasulong. Sinong mga taga-probinsya dito? Ilan sa inyo ang probinsya na anong tawag sa ilog? Salog. Ano pa? Mga Bisaya dyan, Bicol. Suba. Tingnan mo, yung ilog sa inyo, tuba. Suba. Sa amin, sa Bicol, kami ni Manay, parehas ang Bicol, kaya lang iba ako, ginubatan. Ang ilog sa ginubatan, sulong. Sulong. O hindi, balikan natin tong pasulong na ito. Walang ganon. Paatras, kaya ang sabi ng mga matatanda na, ikaw, anak, habang tumatanda ka, huwag kang tumandang paurong. Ano bang ibig sabihin ng mga matalinhaga ng matatanda? Sino ba dito ang mga matatanda na? Huwag daw mabuhay ng huwag lang paurong. Kasi yung mga medyo paurong talaga habang tumatanda, paurong na. Lagi ng negative. Amen po ba? Nakakita na ba kayo ng matanda na habang matanda na, paurong na magatras? Wala. Kadalasan, kung may edad ka na, hindi na rin naman paatras. Kaya lang minsan, ang bibilis ng lumakad, pero ang tagal makarating sa pupuntahan. Sabi niya. O, di ba? Ang bilis niya sumakad, pero ang tagal makarating. May style. yung mga lalaki naman, ang dami nang ginagawang mga pakinggan ganon, di ba? Tapos sasabihin, sa ilaw ka ng sanlibutan. Tapos ngayon, sasabihin sa'yo, maglingkod ka sa kanalang. Pag nag-retire na ako, pag uwi ko na sa Pilipinas, saka ako maglilingkod. Pag uwi mo sa Pilipinas, retire na rin yung katawan mo. Paano ka makapaglilingkod niyan kung lumakad ka, gano'n na. Habang may panahon pa ngayon, pailawin mo ang liwanag sa buhay. Bakit kaya yung mga sister pag matanda na, pag lumakad yan, siging ganun. Yung mga lalaki naman, tango-tango. Kasi itong kaming mga lalaki, may mga pagkamayabang kami. Kahit may edad na, pwede pa. Yung mga babae, napaanuhan nyo na. Yung pagka-babae, ang tawag doon, pakipot, nung tumanda na, kahit matanda na. Puro lang iling. Palakpakan natin ang Diyos. Masaya ba kayo sa lagay na yan? Yan ang gusto ni Lord, maging masaya tayo. Sapagkat yung mga taong masaya, minsan hindi nila namalayan, may mga sakit sila. Pag alis nila dito, wala na silang sakit, wala nang karamdaman. Go! Sabi ng Panginoon, Mark chapter 16 verse 5, go into all the world and preach the gospel of salvation to all. Go! Forward! Pasulong tayo. Hayo tayo. Palaganapin natin ang mabuting balita. Let your light so shine before men. Paliwanagin daw natin ang ating ilaw. And letter next. H. Help. Everybody say, help. Say it again. Help me make it through the night. Help the weary. Tulungan natin ang mga mahihina. Ang may mga pinagdadaanan. Amen po ba?
Paano mo tutulungan yung may mga pinagdadaanan kung ikaw din ay hinang-hina? Sa madaling sabi, inaasahan ng Diyos na ikaw ay malusog ang pananampalataya. Kaya nga, lagi tayong kinakatagpo ng Diyos dito every Saturday. Kayo pala, kasi ako ngayon lang naman ako nandito. Amen po ba? Kaya sabihin mo sa katabi mo, huwag kang pala-absent. Wala absent. O tingnan mo, magrarason ka agad. Kasi naman sister, hindi. Huwag kang mawawala. Sabihin mo sa kanya, harapin mo siya, sabihin mo, hanapin. Hanapin. Uy, may tono kaya yung sinabi ko. Tunuhan mo din, hanapin. Kita. Inunahan nyo naman ako Kita sa upuan mo. Di ba? May kanta yun, di ba? Hanapin kita sa upuan mo. Kung ang katabi mo, inahanap-hanap mo, di lalo naman si Yahweh El Shaddai. 1 John chapter 4 verse 14. Nakita namin at pinatutuhanang isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. So, mga kapatid, doon pala tayo sa help, no? Palaging maging bukas ang inyong mga tahanan para sa mga taga-ibang bayan. May ilang tao noon na nakapagpatuloy ng mga anghel lingid sa kanilang kaalaman. Huwag tayong mamimili ng mga taong tinatanggap natin. Amen. Huwag natin silang titingnan sa anyo, sa itsura, sa kalagayan, sa status ng buhay. Baka hindi mo alam ang minsang iniharap sa iyo ng Diyos, siya pala ang may utos. Amen po? Hindi mo pala alam na tinitest yung pananampalataya mo ng Panginoon. Tulad nito na sinasabi, hindi ninyo alam noon na kapag patuloy kayo ng anghel ng Diyos. Kaya wag mong isipin na pag yung may dumarating sa iyo, namamalimos, humingi ng tulong, wag mong isipin na hindi yan anghel dahil wala kang pakpak na nakita. No? Sapagkat sabi rito ay hindi nyo alam may ilang tao noon na nakapagpatuloy ng mga anghel lingid sa kanilang kaalaman. Lingid sa kabatiran nila. Yun pala, ginamit ng Diyos para ikaw ay alamin kung may lasa ka pa o kung nagliliwanag ka pa. Anong last? Letter T. Tell. Tell the world of His love. Diba? Marunong kaya ako magpakulot-kulot ng boses. Diba? Tell the world that Jesus is a great Savior. Sabihin natin sa mundo, palaganapin natin si Jesus, ang tagapagligtas. Brad, nahihiya ako. Di ako marunong magpaliwanag. Sige, hindi ka marunong magpaliwanag, pero marunong kang kumilos. Marunong kang gumalaw. Kung ano yung pagkakilala sa iyo noon, magaslaw ka. Ngayon, tell the world that Jesus is a great Savior sa pamamagitan ng pagkilos mo. Magtataka sila. Bakit ngayon ang bait na niya kumilos? Dati ang gaslaw niya. Ano iniisip niyo? Gumanon-ganon ako, ibang iniisip niyo, ha? Di ba? Sa pagkilos natin at sa pananalita, ipakita natin sa kanila. Amen. Amen po ba? 1 John chapter 4 verse 14, nakita namin at pinatutuhanang sinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. Nakita sa iyo, nakita sa akin ang resulta. So, balikan natin. Ano yung light? Ano yung light?
live the Word of God, influence the world, go, help the weary, and tell the world. Pwede na kayong tumayo niyan? Pwede na? Parang ayaw nyo pang tapusin ha, ayaw nyo pang tumayo. Tayo na kayo, mga kapatid. Panghuling habilin, mga kapatid, that followers of Christ, prayer partners, taas kamay ang mga prayer partners. We are called to be transformative, positive influence, salt of the earth. Magpatuloy po tayo, paunlarin natin ang ating pananampalataya. Remember, sa taong matibay ang pananalig, kahit anong bagyo ang dumating sa kanila, di sila matitinag. In a guiding presence, light of the world, meaning we are the great example of God to this darkness world. In a world darkened by sin, pinapadilim ito ng dahil sa mga kasalanan. Preserving goodness and revealing God's truth throughout good works. Believers must live distinctively. Avoid becoming indistinguishable. Iwasan natin losing our saltiness. Mawalan tayo ng lasa. And actively shine. Magliwanag po tayo. Our faith so to others maging matibay. Amen po. Ikaw ang liwanag ng ating kapwa. Tayo ang asin. An influencer. No? The neutralizer. Close your eyes. Lift up your hands to the Lord. And dedicate your heart. It is the time, the Valentine's Day is talking about heart. Dedicate your heart to God. Panginoon, sa oras pong ito, siyasatin mo ang aming puso. Puso ko'y iyong sinisiyasa. Buhay ko'y iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh,
iyong alam. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak ko ngang nalalaman. Ang lahat ng aking ginagawa sa'yo ay hindi lingid. Ang lahat kong lihim, O Yahweh, ay tiyak ko ngang nababatid. Salamat, Panginoon, kilala mo ako. Ang lahat ng bagay ay dilingid sa'yo. Salamat, Panginoon, tinutuwid mo ako. Ikaw lang ang may alam ng aking patutunguhan. Salamat sa'yo, Panginoon. Yes, Lord. Dakilang Diyos na mapagpala, salamat. Kami ay ginawa mong asin at liwanag sa sanlibutan. Ilaw ng sanlibutan. Panatilihin mo po, Panginoon, at tulungan kaming patuloy na lumago ang aming buhay pananampalataya. At gamitin mo kami para sa aming kapwa, una sa lahat, sa aming mga pamilya. Panginoon, maging instrumento kami na magliwanag, magkaroon ng pag-asa ang mga nawawala ng pag-asa. At Lord, sa mga oras na ito, abutin po ninyo aking mga kapatid. Lumalapit kami sa iyo ng buong puso, nagpapakumbaba. Ano man ang kanilang mga kahilingan, ano man ang kanilang sitwasyon, ano man ang kanilang mga kalagayan sa oras na ito, sa iyo ko sila buong pusong inihabilin, ipinagkakatiwala na ikaw ang makagagawa ng lahat. Ano mang sitwasyon, mayroon silang kinakaharap. Silang mga nakikinig, silang mga nanonood, abutin sila ng iyong mapagpalang kamay at sa oras na ito, idampis sa kanila ang makapangyarihan na kamay mo, Panginoon, at abutin sila sa kanilang kalagayan sa oras na ito. Paghilumin ang lahat ng sugat na tinamo ng aming kalooban, lahat ng sakit at karamdaman sa pangalan ni Jesus. Sinasaklawan ko at inaalisan ng kamandag kapangyarihan ng lahat ng sakit, karamdaman sa pangalan ni Jesus. Lisaning ganap ang kanilang katawan, ang aming mga katawan, in the name of Jesus Christ of Nazareth. At Lord, sa oras na ito, naniniwala kami na Ikaw ang Diyos na tumutugon sa lahat ng aming mga kahilingan. Sama mong kunin ang iyong prayer request, kapatid. Taas mo sa Panginoon. Sabihin mo ngayon, dakilang Diyos na makapangyarihan, walang pag-aalinlangan, aking inaangkin, ang aking mga kahilingan ay tinugon mo na, tinutugon mo pa, Panginoon. Lord, narito ang aking mga alay, aking mga handog, pagpalain mo po ito, at inaangkin namin, O Diyos, ang pangako mo na anuman ang ginagawa namin sa iyo, may kinakaukulan kang gantimpala para sa amin, Panginoon. Lalo mo pong paunlarin ang buhay ng aking mga kapatid. At inaangkin na namin ngayon, answered prayer na kami, dakilang Diyos. Ibinabalik namin sa iyo ang papuri, ang parangal, ang pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Everybody say, Amen and Amen. Okay, baba ang mga hawak kamay. Find your partner. May partner ka na? Anong gusto mong isigaw? Talaga? Magaling na kayo. So, ang una mong sasabihin, Panginoon, ang puso kong ito para sa iyo. 1 + 1.
Anong susunod mong gustong sabihin? Dahil para sa Kanya na yung puso mo. Ha? Binigay mo na nga yung puso mo. Anong gusto mong sunod? Ha? Sakupin mo ako. 1 plus 1. 3 plus 3. Sakupin mo ako eh. Sabi ko, di ba? Yung pangalawa. No? Ano yung una? Ano yung pangalawa? Yun. 1 plus 1. 3 plus 3. Ano yung pangatlong gusto nyong sabihin? Sayong-sayo na ako. Yahweh El Shaddai. 1 plus 1. 3 plus 3. 7 plus 7. Sayong-sayo na ako, Yahweh El Shaddai. Happy Valentine's. God bless you. More power. And see you next time. Amen. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang hingap. Salamat, ibinigay niya si Jesus Kristo. Salamat sa Diyos na tapat. Salamat sa Kanyang hingap. Salamat, ibinigay niya si Jesus Kristo. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. At ngayon, ang mahina'y lalakas, ang dukha ay mayaman, nang dahil sa mga gawa ng Diyos. Salamat, salamat, salamat. Manatili po tayong nakatayo at ating pong dasalin ang awit ng pagtitiwala sa Diyos, Salmo 91. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, mugkat tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Ingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglaang paglusok, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim. Di ka matatakot at sa kamangmang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maano. Ika'y nagmamasid at sa panunood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarorosahan.
sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ikay mapahamak at walang daratal, kahit anong oring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, sila'y susubaybay. Kahit saang dako ikay maparoon, tsak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayukat silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na babagsik, di ka maano sa mga serpiente at leong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko at gagantimpalahan ng mahabang buhay, at nakatitiyak na ang tatamuhin nila ay kaligtasan. Maaring ipinit ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaring magpadala ako ng balang upang salantain ang bahayan ito. Maaring palaganapin ko sa aking bayan ang salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin. Hanapin ako at talikdan ang kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganahan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama ng Espiritu Santo. Amen. Amen. God bless us all and happy Valentine's Day.